إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihiling ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ako'y nagpapakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa masamang resulta ng aking mga gawa. Tunay na sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay maliban lamang sa gabay ng pananampalatayang Islam. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah, ang nag-iisang Diyos ang walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling subong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, pagpala, pagpupugay at kapayapaan at gayong rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang pamamaraan hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Nagbanggit si Allah subhanahu wa ta'ala na mga ayatan ng Quran sa pagpapaalala sa atin ng pagkakaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay karapatan sa atin ng ating tagapaglikha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga sumasampalataya, matakot daw anya tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay, ng sapat at karapat-dapat na takot na para sa Kanya. At huwag natin na tayo ay hahayaan natin na tayo daratan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay mga tunay na mga Muslim, mga tunay na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa Kanya mga ipinag-uutos. At sabi pa ni Allah: ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, matakot daw anya tayo sa ating Panginoon na nilikha tayo mula sa isang tao at mula sa taong ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang asawa at sa kanilang dalawa ay pirating ni Allah ang maraming kalalakihan at kababaihan. Matakot daw anya tayo kay Allah at huwag natin puputulin ang ating mabuting relasyon at unaya sa ating pamilya at kamag-anakan. At tunay nga na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sa atin ay parating nakamasid, nakamatiyag. At sa huling aya ng pagpapaalala ng takot kay Allah, sabi niya sa banal na Quran: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, o mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. At pagkatapos nito ay magsalita tayo ng matuwid. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng takot kay Allah,
at pagsasalita ng matuwid, sabi ni Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, ay pag-iinamin niya ang iyong mga gawa. Pag-iinamin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating sala, ang ating mga siyam, ang ating sadaqah. Pag-iinamin niya ang ating mga amal, wa yaghfir lakum dunubakum. At kasabay nito ay patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Sa huli, sinabi ni Allah, sino nauan niya ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay bibigyan niya ng dakilang tagumpay. Ang sabi ng mga tafsir ng mga ulama, ang tagumpay na ito, ang tinatawag na dakilang tagumpay ay ang tagumpay dito sa dunya at ang tagumpay sa akhirah na ibibigay sa mga sumasampalataya. Kahit mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa sa pinakamahalagang malaman nating mga Muslim ay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay dumating dito sa atin bilang perpektong huwaran. Pinag-aaralan natin ang kanyang sira, pinag-aaralan natin ang kanyang kasaysayan upang tayo ay magkaroon ng mainam na ihemplo o mainam na halimbawa. Ang pagbabasa ng sira, ang pag-aaral sa talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay isang dapat natin pagkuhunan ng aral at hindi ito ginagawang libangan. Hindi natin ito binabasa para tayo malibang. Bagkus ito'y pinag-aaralan ng mga Muslimin nang sa gayon tayo ay makakuha ng mga mahahalagang aralin. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpunta niya bago siya lumikas sa Yathrib. Ang Yathrib, ito ay ang lugar na kung saan ay tinatawag natin ngayong Madina Munawwara. Bago dumating ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinatawag nila itong Yathrib. At meron dalawang malaking tribo na naghahari sa lugar na ito. Ang tinatawag na Al-Aws at Khazraj. Dalawang malaking tribo ng Arab na matagal nang merong malaking hidwaan. Meron silang digmaan, maraming namatay sa magkabilang panig sa kanila. Mas kinikilala natin sa panahon natin ito na tinatawag na Ridu. Sila'y nagpapatayan, itong dalawang malaking tribo na ito. Ngunit sila ay tinawag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at inalok ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung pipiliin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Madina, ang Yathrib, upang ang propeta, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dito lumikas, kaya nyo bang ipangako sa inyo na yayakapin nyo ang pananampalatayang Islam at kasabay nito ay titigilan nyo ang malaking hidwaan sa pagitan nyo? Ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kasama ang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang da'wa. Ang Aws at Khazraj na dalawang tribong ito ay naging tunay niyang kapatid dahil sa da'wa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tinawag silang Ansar. Ang Ansar, nung kaisa ang dalawang tribong ito, naging iisa ang kanilang puso, ay tinawag silang Ansar, na ito ang pinakamahalagang bahagi ng pagdating ng mga Muhajirun. Ang mga Muhajirun, sila naman yung nanggaling sa Makkah. Dahil sila ay inusig, sila ay pinagpapapatay doon sa Makkah, ay inutusan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na maghijra, lumikas. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na pag-utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na lumikas at siya ay inutusan na pumunta sa Madina. At bago pumunta sa Madina, ang mga taga-Quraysh ng Makkah na tinatawag nating Muhajirun, tinatag muna ang tinatawag na Ansar. Ang Ansar, ang kahulugan nito ay silang mga tumulong. Pero ang nakaraan ng Ansar ay binubuo ng dalawang malaking tribo na matagal nang nagdidigmaan. Kaya sinabi sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
humawa kayo sa lubid ni Allah, jami'an wala tafarraqu. Ang kausap ni Allah subhanahu wa ta'ala nang ibinababa ang aya na ito ay ang mga sahaba, ang Aus sa Khazraj na sila ang tinatawag na Ansar. Binanggit sa Quran, wadkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da. Sabi ni Allah, alalahanin nyo yung kabutihan, ni'ma ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, id kuntum a'da. Dati kayo'y magkakaaway. Fa'allafa bayna qulubikum, at pinagbigkis ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga puso, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, at kayo ay mga naging magkakapatid dahil sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naging magkakapatid sa puso, sa pananampalataya ang mga Ansar. Kaya't nang dumating ang mga Muhajirun, ay dito pinagkaisa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapatiran. At sabi pa sa banal na Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladina taba'ahum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan dalikal fawzul khabir o fawzul qadim. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabiquna, silang mga nangauna sa atin, al-awwaluna, mga nauna sa atin, sino? Al-muhajiruna wal ansar, ang mga nagmuhajir, ang mga naghijra at ang mga ansar. Sila yung pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Jannah, at kasabay nito ay tinawag na dalikal fawzul azim. Ito ang dakilang tagumpay. Dito nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay sa pagkakaisa ng mga Muslimin. Nung napagkaisa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang Aus Khazraj na naging Ansar, at dumating naman ang mga Muhajirun mula sa Makkah, at nabuo ang pamayanan ng Madina. Nung naging nabuo na ang pamayanan ng Madina, dito pinagtatag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kapatiran. Ang mga hadith na naririnig natin na sabi ng Rasul na la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Na wala sa inyong tunay na nanampalataya hangga't hindi nyo naisin sa sarili nyo yung nais nyo sa inyong kapatid, o naisin nyo sa kapatid nyo kung ano yung nais nyo sa sarili nyo. Ang mga hadith na ito ay binaba. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam habang pinagpapatatag niya ang kapatiran ng mga Muhajirun at Ansar ng mga sahaba. At naging matatag na ang kapatiran nila, dito pa lang binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malalaking kautusan, kabilang ang jihad fi sabilillah. Kabilang ang napakaraming utos para maging tagumpay ang isang pamayanang Islamiko. Hindi ito binaba na hindi muna nasigurado na ang pagkakaisa ng mga Muslimin ay matatag. Hindi binababa ang maraming mahahalagang kautusan, lalo na sa pagbuo ng pamayanan, hanggat hindi nasigurado ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang mga Muslimin ay nagkakaisa. Sa isang hadith pa na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. Sabi niya, ang mu'min daw anya sa kapwa mu'min ay bunyan, tulad ng gusali, yashuddu ba'dahum ba'da, nagsusuportahan sa bawat isa. Inalimbawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mu'min sa kapwa niya mu'min na parang gusali na nagsusuportahan sa bawat isa. Tulad na lamang ng gusali na pinagtatayuan natin ngayon, hindi ito magiging matatag kung hindi ang bawat bahagi nito ay merong kanyang-kanyang gampanin upang ang gusaling ito ay madadiling matatag. May kanya-kanyang gampanin, may mga poste, may mga hamba, kung ano-ano ang mga nakalagay niyan. Pero ang bawat parte na yan ay may kanya-kanyang gampanin para hindi gumuho ang gusaling ito. Hindi natin pwedeng sabihin na isang bahagi lang ang mahalaga. Lahat yan may gampanin. Meron siyang tungkulin. Ganon din ang mga mananampalataya at mga Muslim. Lahat tayo ay may gampanin sa ating umma na dapat nating gampanan. Yashuddu ba'dahum ba'd. At ang gampanin na ito ay magpapalakas sa isang kapatid mo. At ang gampanin ng kapatid mo ay magpapalakas sa kapatid mo. At sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasyabbaka bayna asabihi. At pinakita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinagsama niya ang kanyang kamay. At sabi niya, ito ang mu'min. Ito ang mu'min, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinagsama niya ang kanyang kamay at sinabi niya, ito ang mga mananampalataya. Ngayon sa panahon natin, ito ba ang mananampalataya? Ganyan ba ang mga sumasampalataya ngayon?
Kaya ba natin sabihin na ang mga mananampalataya ngayon ay ganito tulad na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o watak-watak ang mga mananampalataya? Aral sa sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na bago iutos ang mga bagay na may kinalaman sa pagpapatatag ng ating komunidad ay dapat mauna na ang mga Muslim ay nagkakaisa. Wala tayong magagawa na magpapatatag sa ating pamayan ng mga Muslim hanggat hindi natin sinasa konsidera ang pinakamahalagang bagay, ang pagkakaisa. Hindi dapat ang Muslim nag-aaway-away tulad ng sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birr wat taqwa. Magtulungan daw tayo pagdating sa kabutihan at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At huwag tayo magtulungan pagdating sa ithm, pagdating sa mga kasalanan at pagdating sa mga bagay na pagkakawatak-watak. Ito ang dapat gawin ng mga Muslim. Magtulungan dapat tayo pagdating sa kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag tayo magtulungan pagdating sa mga bagay na kasamaan at bagay na nagwawatak-watak sa ating mga Muslim. Pero ngayon nakakalungkot. Gusto natin lahat ng pagbabago. Gusto natin lahat na tayo mga Muslim ay galangin, respetuhin. Huwag i-diskrimina. Pero tayo mga Muslim mismo ay hindi handa sapagkat tayo sa sarili natin ay nagkakawatak-watak tayo. Tayo mga Muslim mismo sa sarili natin ay hindi natin kaya magkaisa. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang mga mananampalataya ay silang magkakapatid, fa aslihu bayna akhawaykum. Pagkatapos sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkakapatid tayo, fa aslihu. Pag-ayusin mo, pag-inamin, pagbatiin, bayna akhawaykum, la'allakum turhamun. Hari nawa kayo ay kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa ba natin ito? Ginagawa ba natin kapag may nakikita tayong kapatid natin na hindi nagkakasundo, pa aslihu bayna akhawaykum, o dumadagdag pa tayo sa nanggagatong sa kanila? Ganyan ang nangyayari sa social media ngayon. Pag may nakikita tayo, kahit na ang ating mga ulama na nagkakaroon ng pagtatalo-talo, imbis na pa aslihu bayna akhawaykum, imbis na tayo ay mag-ayos, ang gagawin natin, papanig tayo at marami sa atin nagiging panatikot, nakakalimutan ng kapatiran sa Islam. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa aslihu bayna akhawaykum. Ayusin nyo. Kapag merong nabuo na hindi pagkakaunawan, fa aslihu bayna akhawaykum, la'allakum turhamun. Nang sa gayon kayo ay datnan ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nakakalungkot, yung mga tao pa na nagtatanga ng da'wa ay nangunguna sa pagkakawatak-watak ng mga Muslimin. Kapag ba ang kapatid natin sa pananampalataya o kapatid nating Muslim ay nakita natin nahihirapan, kailangan pa ba tayo magdebate kung anong paniniwala niya bago natin tulungan ang kapatid natin? Ito ang problema nating mga Muslim. Napakahalaga ng paniniwala sa Islam. Napakahalaga ng prinsipyo natin sa Islam, ng paniniwalang tama mula sa Quran at Sunnah na ito'y tinatalakay ng mga taong tama sa oras na tama. Pero sa pangangailangan ng mga Muslimin, dapat uunahin natin ang pagtutulungan sa pagitan natin. Ito ang nawawala. Bago pa man natin gawin ang lahat o anumang mga bagay na may kinalaman sa pagiging tagumpay ng ating pamayanan, dapat maramdaman muna natin ang kapatiran. Dapat maramdaman muna natin ang pagkakaisa ng mga Muslimin. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga nauna sa atin, muhajirun sa ka-ansar na sinasabi natin, min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Nagsasabi na, Ya Allah, aming Panginoon, patawarin mo kami. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Pati yung mga nauna sa atin, pinagduduan natin na patawarin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. At huwag tayo maglagay sa mga puso natin ng galit sa mga mananampalataya. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Rabbana innaka raufur rahim. Tunay na ikaw ay maawain. Ya Allah, wag mo daw anya lagyan ng galit ang puso namin sa kapwa namin Muslim. Kung gusto natin datnan tayo o kaawaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin na ang tagumpay ay nasa ilalim ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tayo mga Muslim, hindi natin kaya maawa sa bawat isa natin. Aral ito mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sinasabi sa atin ng ating relihiyon na dapat nating bigyan ng pansin. Lahat tayo gusto natin magkaroon ng pagbabago. Lahat tayo mga Muslim, gusto natin kilalanin tayo at galangin tayo at respetuhin tayo sa lugar na kung saan tayo ay kakaunti. Pero tayo mismo sa isa't isa ay hindi nagkakaroon ng unawaan at pagkakaisa. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa, lagyan tayo ng pagmamahal sa ating puso sa kapwa nating mga Muslim. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawa, ang ating mga may alam, mga ulama, ay pangunahan tayo. Unang-una sa pagkakaroon ng tamang unawa sa relihiyon, kasabay nito ay ang pagkakais at pagmamahalan sa mga Muslimin. Hindi natin sinasantabi na dapat tayo ay nasa tamang pananampalataya. Pero hindi naman natin pwedeng isaalang-alang na itatakwil mo ang kapwa mo Muslim. Kasabay o resulta ng pangangaral ng tuwid na landas, ng tamang akida ng Quran at Sunnah, ay ang resulta nito dapat ay pagkakaroon ng pagmamahal mo sa kapwa mo Muslim. Kung ang pag-angkin na ikaw ay nasa tamang landas, nasa tamang paniniwala, pero ang resulta nito ay pagkasira ng komunidad ng mga Muslimin, tunay na ito ay hindi pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang resulta ng ikaw ay nananawagan sa tamang landas ng Quran at Sunnah, ang resulta nito dapat ay pagkakais at pagpamahalan sa mga Muslimin. Kaya't iduan natin na nawa, ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tagumpay na nagkais at nagkaroon ng tamang paniniwala at pananampalataya sa pananampalataya natin, paniniwala sa ating relihiyon, at siyang magiging tagumpay na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa